Hello po, isang mapagpalang gabi sa atin pong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao at saan mang panig ng mundo, sa iba't ibang mundo, sa iba't ibang panig ng iba't ibang bansa sa buong daigdig. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Naway sumainyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. At sa Happy New Year po sa atin pong lahat. Kayo po yung aking nanyan ngayong gabi. Samahan niyo po ako saglit na tayo po ay sama-samang mag-worship sa ating Diyos. Tayo sama-samang dakilain ng ating Diyos na buhay. Thank you, Father. Ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo, at makilala pa ang kadakilaan mo. Naway pakinggan mo ang pagsamo ko, himig ng pagsamba, o Diyos iyong dinggin. Ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo, at makilala pa ang kadakilaan mo. Naway pakinggan mo ang pagsamo ko, himig ng pagsamba, o Diyos iyong dinggin. Sa tahanan mo ikaw ay sambahin, kaluluwa'y nauuhaw sa'yo, O Diyos. Ang makapiling kay laging inaasam, o kay sarap sa piling mo. Sa tahanan mo ikaw ay sambahin, kaluluwa'y nauuhaw sa'yo, O Diyos. Ang makapiling kay laging inaasam, o kay sarap sa piling mo. Langit ang iyong tahanan, daigdig ang tungtungan ng iyong kadakilaan. Diyos kang di nagbabago, ikaw ang Diyos na totoo, O Diyos. Sambahin ka. Langit ang iyong tahanan, daigdig ang tungtungan ng iyong kadakilaan. Diyos kang di nagbabago, ikaw ang Diyos na totoo, O Diyos. Sambahin ka. Sambahin ka sa iyong trono. Sambahin ka sa iyong trono. Sambahin ka sa puso ko. Sambahin ka sa buhay ko. Sambahin ka sa iyong trono. Sambahin
Hallelujah. O sambahin ka amin Diyos. Sambahin ka aming Ama, sambahin ka aming Diyos. Hallelujah. Purihin at walatin na yung dakilang pangalan mo Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father God. Maraming salamat po sa gabing ito, O Diyos. Salamat po sa nagdaang taon ng 2020, O God, kung paano niyo po kami iningatan, ginabayan, at inilayo sa anumang kapahamakan, at kami iyong pinagpala. Sa taong ito ng 2021, Father, lalo naming wini-welcome ang iyong mga pagpapala, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong proteksyon sa aming mga buhay, at ang masaganang buhay ay aming wini-welcome, O God. Thank you, Father God. Pagpalain niyo po ang lahat kong mga kapatid ngayon sa oras na ito na makikinig ngayong gabi. Hayaan niyo pong patuloy nilang mararanasan ang iyong dakilang pag-ibig, presensya, kapangyarihan, kagalingan, himala at mga pagpapala. Thank you, Father God. We bless your name. We love you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Muli po, isang mapagpalang gabi sa atin pong lahat. Ayan, mga kapatid, ayan. Good evening po sa atin pong lahat sa buong City of God family sa pangunguna po ng ating Bishop, Daddy Sam, Cascalia, and Mami Kleng, sa lahat po ng mga kuya, mga ate po natin. Ayan, sa iba't ibang centers po, isang mapagpalang gabi po sa atin pong lahat. Maging sa mga kapatid po natin dito sa Batangas City, isang mapagpalang gabi po. At sa lahat ng sumusubaybay dito po sa online family altar, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sumain niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. At muli po, isang masaganang bagong taon sa atin pong lahat. No'y patuloy tayong biyayaan, patuloy tayong pagpalain ng ating Diyos na buhay. Ngayong gabi, mga kapatid, ayan, nanyako po kayo muli, samahan niyo po ako saglit, no? Tayo po ay sama-sama upang magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoong Diyos. Yan, imbitahan din po natin ating mga friend, ating mga kaibigan ngayong gabi upang tayo po ay mapagpala sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Ayan. So, kumusta na po tayo mga kapatid? Kumusta na po kayong lahat? Kumusta ang ating pagsalubong sa bagong taon, no? So, marahil maraming handa yung iba kukunti lang, yung iba ay talagang handa lang kumain, ano po. So, good evening po sa ating lahat. Praise God. At ngayon pong gabi, nais ko pong dalhin kayo kasi ang topic natin, tema natin ay pananakop. So, gusto ko pong dalhin kayo sa buhay po ni Haring David. Paano siya nabuhay bilang hari? Paano siya nanakop nung kanyang kapanahunan? Paano siya pinagpala ng Diyos? Nais ko pong dalhin kayo muli sa ikalawang Samuel chapter 5, talatang 10 hanggang sa susunod pong talata. Talatang 6 hanggang talatang 10. Ang sabi po ng ikalawang Samuel chapter 5, verse 6 po hanggang verse 10. Sabi, nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Jebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, hindi ka makakapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtatanggol dito. Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Sion at tinatawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Yeah? Bago nangyari, iyo'y sinabi ni David, sino mang may gustong sumalakay sa mga Jebuseo ay umakyat sa daluyan ng tubig at patayin ang mga kawawang bulag at pilay na iyon. Doon nagmula ang kawikaang walang bulag o pilay na makakapasok sa templo ni Yahweh. Doon tumira si David, no? Doon tumira si David sa kuta at tinatawag na lungsod ni David. Pinalawak niya ang lungsod mula sa Milo sa gawing silangan ng burot. Habang lumalaon ay lalong naging makapangyarihan si David, pagkat sumasa kanya si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan. Pinagpala po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Mapapansin po natin dito, mga kapatid kong minamahal, noong pong naging hari si Haring David,
siya po ay talagang kinatatakutan. Siya po ay dating, pansin natin, siya ay dating, kumbaga, sa tingin ng mga kapatid, marahil hamak lang, no? Siya ay pasto lamang ng tupa noong unang panahon. At yung mga kapatid niya, mga matipuno, mga gwapong lalaki. Pero hindi sila napili bilang hari na kapalit ni Haring Saul. Kasi noong time na yun, sumuway si Haring Saul, no? Sa ating Diyos na buhay, no? So, ibig sabihin, nagmalaki siya, kaya siya tinanggal ang anointing bilang hari at kailangan maghanap ng bagong hari sa pangunguna ni Propeta Samuel. So, naghanap, no? Pinalabas ang lahat ng mga kapatid ni Haring David, pero hindi nagustuhan. Sabi ni Propeta Samuel, Lord, ito na ba? Sabi ng Diyos, hindi yan. So, hinanap pa po, no? Lahat. Ito na ba ang aking basbasan? So, hindi, tawagin mo, tanungin mo kung meron pang anak yan, no? So, tinanong po, so meron pang anak, nagpapastol ng ng tupa. So, ngayon po, ayun, pag dumating si Haring David, sabi, ito na po ba, Lord? Yan na ang gusto kong maging hari, yan na ang lagyan mo ng langis, na basbasan mo yan. So, si Haring David, sa mandalit salita, nung siya'y umupo bilang hari ng bansang Israel na pinili ng ating Diyos, ay tunay pong lumawak ang kanyang paghahari, no? Lumawak siya at siya'y naging makapangyarihan, no? So, ano pong sikreto ni Haring David, no? So, kasi dito sa verse 17, mapapansin po natin na nung verse 17 hanggang sa susunod na, nang mabalitaan ng mga Pilisteo si David ay kinilala ng hari ng Israel, bumuo sila ng kanilang hukbo upang digmain. Umabot ito sa pandinig, no? Kaalaman ni David. Kaya nagpunta siya sa isang kuta. Dumating ang mga Pilisteo at humanay sa kapatagan ng Repaim. Sumangguni si David kay Yahweh, lalabanan ko ba ang mga Pilisteo? Malulupig ko ba sila? Tanong ni David. Sumagot si Yahweh, lusubin mo at magtatagumpay ka. Ayan. So, tingnan po natin kung ano nangyari nung lumusob si Haring David. Lumusob nga si David at sinabi niya sa mga Pilisteo, at tinalo niya ang mga Pilisteo sa Baal Perasim. At sinabi niya, sinagasan ni Yahweh ang aking kaaway, parang ilog na umaapaw sa kanyang mga pampang. Kaya Baal Perasim ang itinatawag sa dakong iyon. Yan. So, mga kapatid, mapansin po natin na talagang si Haring David po ay laging sumasangguni sa Diyos. Sa tuwing siya po ay sasalakay, sa tuwing may plano siya sa kanyang buhay, hindi po niya ipinagmamalaki ang kanyang sarili. No? Hindi po niya pinagmamayabang na siya ay hari. No? Hindi katulad po ng ibang hari na nagmamataas, nagmamayabang katulad ni Haring Saul. So siya ay kusang gumawa na hindi sumangguni sa Diyos, naghandog siya na hindi naman karapat-dapat. So hindi naman siya inutusan ni Lord na maghandog. So ibig sabihin, kaya doon na wala na doon tinanggal ang anointing sa kanya bilang hari. Samantalang si Haring David, bago siya lumuso, bago siya lahat ng plano niya, isinasangguni niya ito sa Diyos. At dahil sa kanyang pagsangguni, siya po ay nagtagumpay. No? Kaya mga kapatid, mga minamahal kong mga kapatid, mga kababayan, napakahalaga po pala na sa buhay po natin, ang sabi nga po ng Kawikaan, chapter 3, ano po? Kawikaan, chapter 3, verse 5, hanggang sa susunod na mga talata, na sabi doon, kay Yahweh tayo magtiwala. No? Isangguni natin kay Yahweh ang lahat ng ating mga balakin. No? So, at huwag nating ipangahas ang ating sariling nalalaman. Matakot tayo sa Diyos. No? At sa isangguni natin sa lahat ng ating mga plano at itutumpak tayo ng Diyos. So, kapag si Lord ang ating pinagtitiwalaan sa lahat ng ating mga plano, tayo po ay magtatagumpay. No? Kaya, marami kasing tao na gumagawa muna ng plano at ginagawa ang kanilang plano, hindi sinasangguni si Lord. Sa bandang huli napapalpak, sa bandang huli nalulugi ang business, sa bandang huli ay ganito ang nangyayari, hindi naging maganda. Tapos sisihin ang Diyos, sabi, Lord, ba't ba ganito nangyari sa aking buhay? Ba't ba ganyan nangyari, Lord? So, bakit? Kasi po, nasa huli ang pagsisisi. Dapat bago tayo umaksyon, bago tayo gumawa, lalo na sa taong ito ng 2021. Napakahalaga. Marami tayong pangarap, marami tayong balakin sa buhay. Napakahalaga po na sangguniin natin ang Diyos. Example po natin si Haring David na bagaman siya'y hari, sikat at makapangyarihan, ay sa lahat ng kanyang hakbang, sinasanggunin niya ang ating Panginoon Diyos. At dahil dito, sinasamahan siya ng Diyos. At sabi nga niya dito,
parang sinagasan ni Yahweh ang aking mga kalaban. Ibig sabihin, hindi sa kanyang lakas kaya siya nagtagumpay laban sa mga kaaway, kundi sa lakas at kapangyarihan ng Diyos. Ganon ka rin, kaibigan. Ganon tayo, kapatid. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay na ito kung hindi dahil sa Diyos. Kung hindi tayo sasama ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Magtatagumpay lamang ang buhay nating ito kung sasamahan tayo ng Diyos. Amen? At kapag sinamahan tayo ng Diyos, dapat lagi tayo sumasangguni sa Diyos. At kung sinasangguni tayo ng Diyos, sinasagot tayo ng Diyos sa ating mga panalangin, dapat ang nilalakaran natin yung kalooban ng ating Diyos. No? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Siyempre, ang kalooban ng Diyos ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng ating mga leader, no? Sa pamamagitan ng mensahe na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating Father of the House, no? Kagaya sa ating pamilya, sa City of God Family. So kung anong mensahe na ibinigay sa atin through Daddy Sam, so yun ang ating lalakaran. Amen po ba? No? At yung mensaheng yun ay binaba niya sa lahat ng mga kuya. So yun po ang ating lalakaran. So ikaw, kaibigan, saan ka man napabilang na simbahan, yung salita ng Diyos, yung tinig ng Diyos, ang iyong pastor, ang tinig ng Diyos. Siya ang tinig ng Diyos. Ano po? So, mga kapatid, kasi wala namang nakakita sa Diyos, di po ba? Sino ba ang ginagamit ng Diyos ngayon? Di ba? Yung kanyang mga lingkod. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na yung pagsangguni sa Diyos. No? Mga kabataan, napakahalaga, bago kayo pumasok sa pakikipagrelasyon, sangguniin muna ninyo ang Diyos. Pangalawa, sangguniin ninyo ang inyong mga magulang. Kasi maraming kabataan na nagpapasya, hindi sumasangguni sa Diyos, hindi sumasangguni sa mga magulang. Kaya ano nangyari? Nasa huli ang pagsisisi. Yung iba ay nagtatago. Yung iba ay maagang nag-asawa. So, kasi po, yun nga, hindi sumasangguni sa Diyos, hindi sumasangguni sa mga magulang. Nagsasarili. No? So, mga kapatid ko, hindi po tama yun. Mali po yun. Kung ikaw ay kumikilala sa Diyos, dapat kilalanin mo ang iyong pastor, kilalanin mo ang iyong mga magulang. Kasi wala ka, hindi ka naging tao kung wala ang mga magulang mo. At hindi rin lalago ang ating pananampalataya kung walang pastor na nagtuturo sa atin. Amen po ba? So mga kapatid ko, dapat po talaga napakahalaga ng pagsangguni. Kung sino ang nakakataas sa atin ay una ang Diyos, ang ating pastor, at lalong-lalo na ang atin pong mga magulang. Amen? Kaya mga magulang at kapatid, ito ang sikreto ni Haring David kung bakit naging matagumpay ang kanyang paghahari, naging malawak ang kanyang paghahari, dahil siya po ay nagtitiwala, sumasangguni sa Diyos. Kapatid, kaibigan, gusto niyo po bang magtagumpay sa buhay? Wala tayong ibang gagawin kundi magpasakop sa Diyos, magpasakop sa ating mga leader, sa ating pastor, magpasakop tayo sa ating mga magulang. Kung ikaw ay nangangamuhan, magpasakop sa amo. Kung ikaw may boss, magpasakop ka sa iyong boss. Huwag tayong magmamagaling. Kasi kahit tayo may posisyon, mataas ang posisyon natin, meron pang nakakataas sa atin. Ikaw na ang pinakaamo sa boss. May nakakataas pa rin sa iyo. Sino? Si God. Amen? Kaya mga kapatid, lahat tayo ay pantay-pantay. Walang pwedeng magmamalaki sa atin, kundi ang ating ipagmamalaki ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa taong ito po ang nakita ko na sikreto para magtagumpay. Ano po sa buhay? Ang pagsama ng ating Diyos. Kasi kung wala ang Diyos sa buhay natin, mapapagod lang tayo sa mundong ito, paikot-ikot. Mapapagod lang tayo sa mundong ito ng kahanap buhay. Hindi uunlad ang ating buhay kung wala ang Diyos. Kasi ang sabi ng John 15, no? Verse 1 hanggang 7, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Pero kung tayo'y mananatili sa Diyos at ang mga salita ng Diyos ay manatili sa buhay natin, nilalakaran natin ang Word of God, ano man ang hingi natin ay ipagkakaloob ng Diyos ang lahat. Amen? Kaya yan po, no? Maliwanag po yan na kapag ang Diyos ay kasama natin, magtatagumpay tayo. Kaya mga kapatid, kaibigan, sa gabing ito, nais mo bang magtagumpay sa buhay? Tignan niyo po si Haring David sa chapter 6 po, no? Kung ano pong nangyari sa kanya, no? Dito sa chapter 6. Pagkatapos nito, muling tumawag si David ng mga piling lalaki ng Israel, may 30,000 lahat, no? Pinangunahan niya
ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baal Juda upang kunin ang kaba ng Diyos na kumakatawan sa luklukan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So mga kapatid ko, lumawak na po ang kaharian ni Haring David ng time na yon sa pangungunan ng Diyos sa kanyang buhay. Sa pangungunan niya sa Israel, lumawak na po ang kaharian. Bakit po? Siya po ay laging sumasangguni sa Diyos. Siya po ay nakadepende sa Diyos. Siya po ay hindi nakadepende sa sarili niya, kundi kahit siya'y matalino, magaling, anointed, pero lahat ng kanyang plano at ginagawa, isinasangguni niya sa ating Diyos. Amen? Kaya, mga kapatid, kilala natin si Haring David sa Biblia, no? At tingnan natin, dahil sa kanyang pagiging masunurin sa Diyos, kahit siya'y nagkamali nung time na yun, pero pinatawad siya ng Diyos at sabi pa rin ni Lord sa kanya, ay malapit sa puso ng Diyos si Haring David. No? Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, at tingnan nyo naman, ang anak niya, ang naging hari ng bansang Israel na kahalili niya nung siya'y tumanda, si Haring Solomon, na isang anointed, isang napakatalinong hari, at walang gyera sa kapanahunan ni Haring Solomon. No? Kaya mga minamahal ko, kung gusto nating magtagumpay sa 2021, no? At sa susunod pang mga taon. At sa taong ito, huwag na tayong maghintay ng ibang taong, kundi hayaan natin muna itong taong ito. Napakasarap itong taong ito na tayo'y maglingkod sa Diyos. Tayo'y magpagamit sa Diyos. Ipagkatiwala ang ating buhay sa ating Diyos. Amen? Ulitin ko, tanong. Nais mo bang magtagumpay sa buhay? Ang sikreto, katulad po ng ginagawa ni Haring David, siya ay sumasangguni sa Diyos. Siya ay laging kinakausap niya ang Diyos. Amen? Kaya mga kapatid ko, kaya kita nyo, lahat ng kanilang labanan tagumpay at nananakop sila. Sinakop nila ang mga Jebuseo at marami pang ibang lugar na sinasakop nila, no? Under sa kanila. Kaya bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya, anak ka ng Diyos, kung anak ka ng Diyos, napakahalaga po na ikaw ay magtagumpay. Ikaw ay lalago, tayo ilalago. Tayo titibay habang tumatagal, no? Dapat ang anak ng Diyos ay paganda ng paganda, pagwapo ng pagwapo. Amen? Payaman ng payaman, no? Paunlad ng paunlad, pabago ng pabago, paganda ng paganda, no? Hindi papangit ng papangit, hindi pamaot ng pamaot, no? Kundi paganda ng paganda, no? Payaman na payaman, hindi papobre ng papobre, no? Dapat lalong mapagbigay ng mapagbigay, hindi pakuripot ng pakuripot. Amen? Dapat ganon. Pahabang tumatagal tayo, lalo tayong umuunlad, umaangat, no? Lalo tayong pinagpapala. Kasi habang tayo naglilingkod sa Diyos, lalo tayong pagpapalain. Kasi yan ang pangako sa atin ng Diyos. Pagpapalain niya ang lahat. Kasi hindi mawalang kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin. 1 Corinthians 15:58, no? Kaya huwag tayong manghinawa na maglingkod sa Diyos, gumawa ng mabuti sapagkat lahat ng ginagawa natin ay nakarecord sa kaharian ng langit. Amen? So mga magulang, mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig, pagsubaybay dito po sa online Family Altar. At sa gabing ito, kung nais mong magtagumpay sa buhay sa taong ito ng 2020, ipagkatiwala, 2021, I'm sorry. So ipagkatiwala po natin kay God ang ating buhay. Nais mo bang magtagumpay? Sumunod ka sa panalangin ito. Manalangin tayo. Sumunod ka sa prayer na galing sa iyong puso. Sabihin natin, Ama ko pong nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sa patnubay ng banal na Espiritu Santo, inaamin ko po, wala akong magagawa kung hiwalay ako sa iyo. Kaya't sa gabing ito, ako'y buong pusong nagpapakumbaba. Humihingi ako ng tawad sa lahat kong pagkukulang, kasalanan sa iyo, mula nung ako'y bata pa hanggang sa oras na ito. Panginoong Jesus, linisin mo po ang puso ko ng banal mong dugo. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon, aking Panginoon Diyos, tagapagligtas, manggagamot, kagalingan, kalusugan, kapayapaan, katagumpayan at kasaganaan ng aking buhay at ng aking buong pamilya. Mula sa oras na ito, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa kapatawaran sa buhay na walang hanggan. Ito pong aking panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Kaibigan, kapatid, kung sumunod ka sa panalangin ito, ang sabi ng John 6:47, ikaw ang sinumang may pananalig kay Jesus Christ
tumanggap sa kanya't nanalig ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos at ikaw ay may eternal life. Para lumago ka, magpatuloy ka, umattend ng isang church, welcome ka sa City of God. Family, kung ikay nasa Nasugbo, welcome ka sa Nasugbo Sanctuary. No? Barangay 11 po yan, City of God. Welcome kung ikay nasa Lian, welcome ka sa Lian City of God. Kalatagan, welcome ka sa Kalatagan. Batangas City, welcome ka sa City of God, Batangas City. Nandito kami sa Barangay 6, Dolor. Amen. So mga kapatid, maraming salamat po. At nais ko pong samahan niyo po ako sa panalangin. Father God, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sinamahan niyo po kami, aming Diyos. Sinamahan niyo po kami 2020, O God, at sinamahan niyo po kami sa taong ito ng 2021. Father God, ipinagkakatiwala ko sa iyong aming buhay sa taong ito. I-bless niyo po ang lahat ng mga nakikinig sa oras na ito. Saan man silang dako sa buong Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa, nandun man sila. Lord, sa man bansa, Lord, ang iyong pag-iingat, Ama, protection mo sa kanila, pagpapala sa kanila, at ano man ang kanilang kahilingan sa oras na ito, i-bless niyo po sila, katagpuin mo ang kanilang pangangailangan. Kung sila'y may karamdaman, paggalingin niyo po sila in Jesus' name. In Jesus' name. Kung sila'y may problema, kayo ang Diyos na magbibigay ng solusyon sa kanilang mga problema. In the name of Jesus. At Lord, anuman pong mga kahilingan, trabaho, Lord, kayo po ang Diyos na magkaloob ng kanilang trabaho. Kaya't sa oras na ito, ipinagkakatiwala ko, lahat ng nakikinig sa oras na ito, sila man ay nagdadrive, sila man ay nasa eroplano, saan man sila naroon, ang iyong proteksyon, pag-iingat sa kanilang buong pamilya. Pagpalain niyo po ang kanilang mga business, kabuhayan, i-bless niyo po sila, patuloy na kasaganaan, kalakasan ang ipagkaloob niyo po sa kanila, lalo na sa taong ito ng 2021. Lord, salamat po sa buong pamilya ng City of God Family, sa panguna po ng aming Bishop, Daddy Sam, Mami Cleng Cascalia. I-bless niyo po ang lahat ng mga kuya, mga ate at mga kapatiran sa buong pamilya at sa lahat ng mga church sa buong Pilipinas, sa iba't ibang bansa. Pagpalain niyo po ang aming buong bansang Pilipinas, ang aming presidente, ang mga senador, ang lahat po ng mga mayor, governor, mga congressman, mga kapitan ng barangay, mga pangulo, mga barangay pulis. Lord, lahat po, i-bless niyo po ang bansa namin. Patuloy kang makilala bilang Diyos at tagapagligtas ng buong daigdig at ng bansang Pilipinas. Maparangalan ang iyong dakila pangalan, aming Diyos. Maraming salamat po. Sa iyong makamay, ipinagkakatiwala kong aming mga buhay at lahat ng nakikinig, pinagpala mo sila at patuloy na pagpapalain. Inangkin namin ang iyong mga pangako, himala, mga pagpapala, tagumpay sa aming mga buhay sa taong ito. Pinupuri ka namin, sinasamba, minamahal, nilwalhati at dinadakila. Sa iyo ang pinakamataas na pagsamba at karangalan, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong oras, pakikinig dito po sa online Family Altar. Maraming salamat po. Ito po si Kuya Sampilin ng Batangas City na nagsasabing, ang Diyos, kapag ang Diyos ay kasama natin, tayo'y magtatagumpay. Amen. God bless po. To God be the glory. Happy New Year po. Sumayin niyo ang blessing ni Lord sa taong ito. Naway sumagana tayo, maging malusog tayo, maging malakas, maging mapayapa, lalo tayong ma-inlove sa Diyos, sa ating mga mahal sa buhay. We love you po. God bless. Love you. Bye-bye. Mahal na mahal kayo ng Panginoon Diyos. God bless po. Bye-bye. Happy New Year.